Laya at balik Pilipinas na ang 24 na Pinoy na nabiktima ng illegal recruitment sa Russia. Isa lang yan sa bitbit na tagumpay ni PBBM matapos ang kanyang bilateral meeting kay Russian President Vladimir Putin. Ang detalye sa agenda report ni Joash Malimban. Uuwi na sa Pilipinas ngayong araw ang nasa 24 na Pilipino matapos ang 9 na buwang pagkakakulong sa Irkutsk, Russia. Yan ang inilahad ni Pangulong Bongbong Marcos matapos ang naging pagpupulong niya kasama si Russian President Vladimir Putin sa sidelines ng 2026 Russia-ASEAN Commemorative Summit. Ayon kay PBBM, mga biktima umano ng illegal recruitment ang mga natukoy na Pinoy. Hanggang sa ngayon, wala raw kaso ang mga ito kahit na mag-iisang taon na sa detention center. Ayon sa Pangulo, isa ito sa mga tagumpay ng Pilipinas matapos ang bilateral talks nila ni President Putin. Siyempre, respetado natin ang batas ng Russia, respetado natin ang kanilang pamahalaan. Ngunit kung may paraan, sana magawa natin. And nagkaroon ng ginawa na paraan. Sabi niya, I remember the last thing he said last night after we were talking about it. He said, "Don't worry, we will find a way. We will find a way to fix this problem." And now, the 24 Filipinos will be released. Ayon kay PBBM, sentro ng naging bilateral talks at ng official ASEAN discussions with Russia ang tatlong key priorities ng ASEAN ngayong taon. Kabilang dito ang peace, security and stability, trade and investment at ang people and cultural exchanges. Anya, bagaman wala pang solid deals na nalagdaan, matagumpay na nakapag-usap ang dalawang bansa at iba pang ASEAN countries sa kung paano magiging takbo ng kooperasyon nito para sa mga susunod na taon. Buo rin daw ang suporta ng Marcos Jr. administration sa ilang hakbang para mapalakas ang turismo sa pagitan ng Russia at Pilipinas. Kabilang na dyan ang pagkakaroon ng direct flights ng Siberian Airlines patungong Maynila o Cebu at ng posibilidad ng isang visa-free entry system. In those what arrangements that we have made with Russia have been quite, I use the term ad hoc. Because that's exactly what they were. It's just, it was just, we tried to get to the next part, get another shipload of products, commodities to the Philippines. Okay, after that, we'll have to find another system. So that's what we have been trying to do now. Paninindigan ni President Putin, handa itong patuloy na tumulong bilang dialogue partner ng ASEAN. Sa naging joint press statement nila na PBBM, inilahad ng Russian President ang ilang mga hakbang para mapatatag ang kooperasyon ng Russia sa rehiyon. Kabilang dito ang assistance sa isyu ng transportasyon at artificial intelligence at ang pagtatanggal ng masyadong mahabang bureaucratic processes pagdating sa kalakalan. Handa rin daw nitong pagtuunan ng pansin ang pagpapatatag ng regional stability lalo na kontra-terorismo at cybercrimes. Bagaman sarado raw ang Russia sa ilang world issues dahil sa rising geopolitical tensions, paninindigan nito, suportado nila ang anumang uri ng kapayapaan tulad na lang ng peace deal na nilagdaan ng Iran at Estados Unidos. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.